So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So panibago na namang topic ang ating pag-uusapan ngayon at possible makatulong ito sa ating mga newbie, mga baguhan na magmamanok. Okay? So ang dami na kasing nagtatanong nito kaya ginawa ko na ng video. Okay? So ang katanungan po na gusto kong sagutin ngayon is papaano daw po tatakaw ang ating mga alagang mga manok? Yung iba ayaw daw po mag-ubos ng pagkain, nagtitira daw po ng pagkain, at napapansin daw po nila kapag may mga manok po silang hindi na nag-uubos ng pagkain or hindi ganun kataas ang appetite, is parang malamya, parang malungkot, parang hindi masigla. So ano daw po ang maaaring magandang gawin sa mga manok na ganito, yung ayaw mag-ubos, okay? So ramdam ko po kayo mga kamanok, okay? Simula kasi nung malaman ko tong sistema na to, hindi ko na naging problema yan. Dati kasi, nung baguhan pa lang ako sa pagmamanok, ganyan din po ako. Yung tipong, alam mo yon, magbibigay ka na ng pagkain sa hapon, makikita mo, yung manok, ayaw pa rin lumapit sa iyo Ayaw pa rin sumalubong sa iyo Pero kung ang mga manok mo, makikita nila na papalapit ka pa lang, alam nilang hapon na. Kasi dati, nung ako ay nagbibigay ng pagkain sa kanila, 2 times per day. So, umaga at sa hapon. So, alas 7, tsaka alas 4:30 ng hapon. So, ngayon, pag ako nagbibigay ng pagkain sa kanila, pagdating ng hapon, pagkakita kong maayos yung manok, sumasalubong na sila. Kaya nakikita ko na parang tumatakbo sila palapit sa akin Hinihila nila yung kanilang mga cords, which is alam ko na maayos yung kanilang panunaw. Pero, nung una, merong pailan-ilan na ayaw lumapit na ayaw sumalubong So, kita ko kaagad, yung mga manok na ganun, paghipo ko ng butse, minsan, nandun pa yung kanilang pagkain. Tapos, pagtingin ko ng kanilang pots, nandun pa yung kanilang pagkain. O kaya naman, ang papansin ko sa lupa, may mga pagkain pang naiwan, ayaw na niyang kainin. So, problema talaga yung ganon. Nakaka-stress din po sa atin pagka ganon. Sa halip na yung ating mga alaga is gumaganda ang pangangatawan, nagiging healthy, nagwo-worry tayo. Kasi nga, hindi tumataas yung kanilang appetite, ayaw nilang mag-ubos kahit gustuhin natin na bigyan sila ng masasarap na pagkain, o meron tayong budget para sa kanila, pero may problema sa manok Ano ang dapat gawin kapag ganong hindi nag-uubos ng pagkain? Well, simple lang po yan mga kamanok, mga newbie, makinig po kayo. Kung ayaw pong mag-ubos ng pagkain ang inyong mga alaga, o kaya naman yung iba, ang concern ng iba, kamanok, grains lang yung kinakain. Yung pellet, tinitira niya. O kaya naman baliktad, kinakain yung pellets, tapos yung grains, ayaw niyang kainin. Anong problema? Anong dapat gawin? So mga kamanok, pagka ganyan ang nangyayari sa inyong mga alaga, yung sitwasyon ng inyong mga alaga, number 1 ay check nyo dyan kung ang manok ay may sakit. Ang manok po na may sakit, especially kung ang sipon niya is matagal na, o kaya naman malala na, so tumitigil po yung appetite ng manok. Kalimitan, bumabagal yung panunaw. Pero may mga manok din po mga kamanok na kahit may sipon, magana pa rin silang kumain. Pero hindi po yun excuse para hindi na po natin sila gamutin. So lagi niyo pong i-check yung inyong mga alaga. Hanggat maaari mga kamanok, araw-araw kung kaya kung medyo maraming alaga nyo, kailangan ma-check nyo pa rin. Pero kung hanggat kaya, araw-araw nyo po silang hawakan. Amuyin nyo po ang ilong, ang bunganga, amuyin niyo po. Pag may malansa po kayong naamoy, positive, may sakit po sila, may sipon po sila, bigyan niyo kaagad ng antibiotic. Hanggat maaari, kung kaya rin, i-declag niyo po muna para po hindi magtagal ang gamutan bago magbigay ng antibiotic. O kaya naman mga kamanok, sa araw ding yon, huwag niyo na po silang bigyan ng pagkain muna. I-fasting niyo muna, tubig lang po muna ang ibigay, then magbigay kayo ng antibiotic. Okay? So sa parangin mga kamanok, pag gumaling na po yung kanilang sipon, doon pa lang makikita nyo na mag-a-adjust na po yung manok. Gagana po sila sa pagkain, sasalubong na po sila sa tuwing kayo ay magbibigay ng pagkain sa kanila, which is, doon pa lang sa pagkakataon na yon, makikita nyo na kaagad na yun lang pala ang problema. For example naman, kamanok, wala naman po siyang sakit Wala siyang sakit, pero bakit ganun? Ang tamlay pa rin niya kumain, kaya yung kanyang pangatawan, namamayat. So, anong dapat gawin? Check nyo po yung dami ng pagkain. Baka mamaya, dakot lang kayo ng dakot. Yung manok pala, maliit. Isang dakot din ang ibinibigay ninyo. Maliit pala yung manok. So, baka mamaya overfeeding naman po yung nangyayari. Kung sinabing overfeeding, over po ang pagkain na ibinibigay ninyo. Yung tipong busog na yung manok,
marami pa yung natitira. So kaya po umaayaw ng pagkain. Full na po yung manok, gusto nyo ipakain pa rin yung sobrang daming pagkain, which is hindi po yon. Eh di ba dapat ganun ka manok dahil gusto ko nga tumaba eh, di ba para mas marami ang makuha yung nutrients, dapat mas marami din yung binibigay. Hindi po ganun ang pagmamanok. Ang pagmamanok po, hindi po pwedeng pabilisan or padamihan ng pagkain. Baka mamaya 1 kilo ang ibinigay mo, 1 kilo ka agad para mabilis tumaba, hindi po ganun. Ang manok po mga kamanok, bigyan nyo lang po sila every day. 30, 35 to 40 grams. Huwag bababa, huwag sosobra, hindi na po mamamayat, tataba na po o bubulto na po ang inyong mga alaga. Depende po sa nutrients ng pagkain na ibinibigay ninyo. Baka kasi mamaya, sabi ni kamanok, dapat daw 35 grams. Ang ibinigay mo, puro grains. Ayun, lalong gumaan, lalong masyadong namayat yung manok. Kailangan po, balansyado rin po. Balansyado rin po ang pagkain na binibigay ninyo. Meron dapat pellets, meron dapat grains, meron dapat kung ano-ano pa man. Okay? Yan naman po ay given na sa mga companies ng patuka. So, sila po ay mayroon ng maayos na halo o mixture ng pagkain na talagang makukuha ng inyong mga alaga yung build ng katawan na hinahanap ninyo. Pero minsan nga lang talaga, ang tagal mag-respond ng pangangatawan. Kaya po, naghahalo po tayo ng additional na grains, kagaya nga po ng fermented Jackie oats para po mas mabilis ang effectiveness ng pagkain sa kanilang pangangatawan. Alright? So, kamanok, ayun nga, tama naman yung dami ng pagkain na ibinibigay ko. Binawasan ko na, nauubos naman niya mga kamanok. Pero ang problema ko naman ngayon, ayaw namang tumaba. Okay? So, ang usapan natin, ayaw lang mag-ubos. Pero ngayon, nag-uubos na, ayaw naman tumaba. So, sige, sagutin na rin natin yung tanong mong ganyan. Pagka ganyan mga kamanok, dyan napapasok ang tinatawag na priming. Pag sinabing priming, hindi alam ito nung iba, nagtatanong. So, dyan ako yung magpupurga, magpapaligo, at magbibigay ng injectable supplements. Okay? So, ganyan po talaga eh. Pagka ang mga manok ninyo is maraming bulate, maraming parasite, in and out. Pag sinabing in and out, maraming bulate sa loob ng katawan, sa labas naman, marami namang mga kuto. So, hindi rin po ganun na, tumataba yung manok. Isa rin pong dahilan niya kung bakit hindi po ganun kagana ang ating mga alaga. Pag po kasi, for example, maraming parasite sa kanyang pangangatawan, nagiging tamlayin po siya ng pagkain. Okay? Hindi po ganun agad nagre-respond yung metabolism ng manok. Akala ng manok, busog pa siya. Okay? O kaya bumabagal yung kanyang panunaw dahil sa dahil sa hindi maayos ang kanyang digestion. Okay? O kaya naman, maaga pa lamang, gutom na siya, pero wala pang 4:00 ng hapon. So, na-short po yung kanyang pagkain sa kanyang digestive organ. Dapat meron pang naka-stock na pagkain doon or maaga pa lang, sabihin na natin 2:00 pa lang ng hapon, empty na kaagad yung manok dahil nga po naaagawan ng mga parasite yung sustansya na dapat sa katawan ng manok. Kaya po namamayat o kaya po siya ay nananamlay kumain. So, purgahin niyo po monthly po ang ginagawa natin pagpupurga sa kanila para po mailabas lahat ng mga bulate, parasite, maalis sa kanyang pangangatawan. At makikita niyo mga kamanok, after 1 week, ang ganang kumain, bigla magiging ganda ng pangangatawan ng manok, bumibigat siya, tapos namumula ang mukha, masigla, masaya. Yun po mga kamanok. So, then, ang dapat nyo pong gawin once a week, kung 2 times per day kayo magbigay ng pagkain, mag-fasting po kayo every Sunday. Kamamay, ano yung fasting? Huwag nyo po silang bibigyan ng pagkain sa isang meal sa 1 week na yon. For example, napili nyo is araw ng linggo, sa hapon ng araw ng linggo, huwag nyo na po silang patukain. So, hayaan nyo na lang po yun, then kinabukasan na lang po ng umaga. Kamanok, anong may tutulong nun? So, yung pong pagpa-fasting natin, unang-una, makakatulong po yun sa digestion ng manok para po ma-digest po niya lahat ng pagkain sa kanyang pangangatawan hanggang sa maging empty po siya. At the same time, pag po ang pangangatawan ng ating mga alaga is na-empty na at wala po siyang makain, so nag-turn po ang kanyang sistema, ang kanyang metabolism na tunawin yung taba sa katawan. So, dahil nga po wala ng glucose na pumapasok sa kanyang pangatawan, what I mean is wala ng pagkain na pumapasok sa kanyang katawan na dapat ay mayroon sa oras na yon, pero if fasting po ninyo, magsuswift
or mag-shift po ang kanyang metabolism papunta sa fats ng kanyang katawan. So yung taba-taba ng inyong mga alaga, kung nafe-feel nyo mabigat masyado yung manok, ang taba, ang lambot, ang tubig ng pangangatawan, yun po ang unti-unting tutunawin ng ating mga manok sa times na mag-fasting tayo. Makakatulong po yun. Para ang ating mga alaga is maging maskulado, maging mas masigla. Okay? So, yun po ang kahalagahan ng fasting. Sa parang yan, mga kamanok, makikita nyo, ang inyong mga alaga mag-uubos na ng pagkain. Wala pang 5 minutes, nauubos na niya, magana na siyang kumain. At nasisigurado ko po, pag po ang isang manok ay magana kumain, mas healthy po sila. Mas maayos po sila. Hindi po sila mas dadapuan ng sakit. So, yun lang mga kamanok. Sana kahit paano makatulong kung paano mabibigyan ng gana ang inyong mga alaga when times na sila ay hindi nag-uubos ng pagkain. Sana makatulong, and kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa pagmamanok na gusto nyong linawin, i-comment nyo lang po sa baba. Akong bahala sa inyo. Akong bahala maghanap ng sagot. Akong bahala magbigay ng kasagutan. So, yun lang po mga kamanok. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.